So ngayon mga sangkay, usap-usapan po itong sinasabing si PBBM daw po ay hindi imbitado sa inaugurasyon ni President-elect Donald Trump doon po sa bansang Amerika. Ngayon mga sangkay, pinapalabas po ng iba na ayan na nga raw po, ini-snub daw po ng Amerika ang Pangulo ng ating bansa na si PBBM. Marami pong mga lumalabas na chismis na itong si Donald Trump daw po, umiiwas ngayon kay PBBM dahil nga raw po sa mga kumaalat na mga issue sa Pangulo natin. Pero ano nga ba talaga ang totoo? Bakit nga ba hindi kasama si President Marcos sa listahan ng mga imbitadong pagkatao sa inaugurasyon ni President-elect Donald Trump? Yan po yung ating pag-uusapan ngayon. Para magkaalaman na mga sanggay. But anyway, before we start, guys, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.39 million subscribers na dito sa YouTube. No? Parami po tayo ng parami. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay dito sa YouTube, ang gawin nyo lamang mga sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Alright, sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Sa mga solid sangkay dyan, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para siyempre magkakilala po tayo dito sa YouTube. Okay guys, eto na nga po ang balita ngayon. Tingnan po natin. Sabi nila kasi, ini-snub na daw po si PBBM ng Pangulo ng Bansang Amerika. Dahil nga raw po sa mga malalaking issues na kinaharap dito sa Pilipinas. Ngunit may katotohanan kaya, mga sangkay? Well, alamin po natin, mula po ito sa balita from 24 oras sa GMA7 na kung saan nagsalita po yung ambasador ng Pilipinas sa Amerika na si Romualdez. Kung ano nga ba ang totoo. Walang opisyal na imbitasyon sa mga world leader para sa inaugurasyon ni incoming US President Donald Trump sa January 20. Okay, ulitin natin, wala pong opisyal sa mga world leaders. Wala pong opisyal na imbitasyon sa mga world leaders. Ibig sabihin, mga ambassador, maging mga, ang tawag dito, mga hari, mga prime minister, presidente, o kung ano pa mga sangkay na mga head of state. Wala pong imbitasyon mula daw po kay Donald Trump sa inauguration na ito. So bakit? Ano nga pa? Mayroon. Ibig sabihin, hindi kasama dito yung mga malalapit na mga bansang Amerika. No, kagaya po ng mga bansa na bahagi po ng NATO. No, ibig sabihin, hindi po sila imbitado, mga sangkay. Kakatawan sa Pilipinas ang ating ambassador na nakausap na ni Trump. Ang napag-usapan nila kaugnay ng mga Pilipino sa Amerika sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Donald John Trump do solemnly swear. Ilang araw na lang at mauulit ang tagpong ito. Manunumpa muli bilang Pangulo ng Amerika ang negosyante at dating TV host sa si Donald Trump sa January 20. Walang opisyal na imbitasyon para sa world leaders ang State Department ng Amerika na alinsunod sa tradisyon at dahil sa isyu ng seguridad. At kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez. Okay, ulitin natin. Ano ulit ang sinabi? Bakit walang imbitasyon? Walang opisyal na imbitasyon para sa world leaders ang State Department ng Amerika na alinsunod sa tradisyon at dahil sa isyu ng seguridad. At kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez. Pero personal umanong inimbitahan ni Trump si Chinese President Xi Jinping at Hungarian President Viktor Orban. So, meron pa rin. Meron, kumbaga, mga sangkay, hindi po diniklara na imbitado lahat ng world leaders. Mostly, mga ambassador lamang po, mga sangkay. Pero may mga personal na mga tao na inimbitahan po ni Donald Trump. Isa na po doon ay si President Xi Jinping, na presidente po ng bansang China, na matulog, na mainit po sa Pilipinas at iba pang mga bansa. So, itong si President Donald Trump, mainit po ito kay President Xi.
Noon pa man mga sangkay, dahil nga po sa pandemic, isa po siya sa sinisisi ni Donald Trump kung bakit daw po nangyari ito noong 2019. Actually, may tawag po siya dyan mga sangkay tungkol po sa naging pandemya noong 2019 na pang-asar po dito kay President Xi. So ngayon, mga sangkay, may mga personalidad pa rin pala na inimbitahan. Ulitin natin, sino-sino ang mga ito mga sangkay? Ayan. With that, ang kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez. Pero personal umanong inimbitahan ni Trump si Chinese President Xi Jinping at Hungarian President Viktor Orban. It's always been a practice na hindi sila nag-iimbita ng head of state. At So may dalawa na imbitado. So bakit? Bakit sila lang? Bakit hindi inimbitahan sila? Macron ng France. Hindi ba sila inimbitahan, mga sangkay? Sino pa ba? Yung mga head of state, like for example, yung sa Germany, no? O di kaya Prime Minister ng United Kingdom. Di ba? Bakit hindi nasama sa listahan, mga sangkay? O di kaya yung mga hari ng iba pang mga bansa, bakit hindi imbitado? meron note verbal na we received it that only the representatives in Washington, D.C. will represent their governments. Si Romualdez ang dadalo bilang kinatawan ng Pilipinas, bagamat nagkausap na sila ni Trump sa isang golf club sa Florida. Yeah, we love the Filipinos. We love Filipinos, sabi niya sa akin. It's very cordial yung kanyang salita namin. Pero hindi tiyak kung hanggang saan naabot ang mga salitang yan kapag ipinatupad na ni Trump ang pangako noong kampanya na huntingin at ipadebort ang milyong-milyong illegal immigrants sa Amerika na sinisisi ni Trump sa kakulangan ng trabaho para sa mga Amerikano. Sa pagtaya ni Romualdez, hanggang 350,000 ang mga Pilipinong illegal ang pananatili sa US. Grabe, ang O dami, no? yung TNT o tago ng tago. Pero base umano sa impormasyon ng law enforcement agencies ng Amerika, uunahin daw ang mga may criminal record o yung mga sangkot sa terorismo. Gayunman, Nobyembre pa niya pinayuhan ng mga Pinoy TNT na madaliin ang pagsasaligal ng kanilang status. Voluntaryong tumutulong para dyan ang ilang Pilipinong immigration lawyers. If you had filed already at this time, at saka inaccept na ng, let's say, the immigration dito, meron ka ng basis for staying. Kung ngayon pa lang ninyo gagawin yan, talagang wala ng oras yan. You're considered legal. Ang pinangangambahan ni Romualdez ay kung may mga kakapit sa patalim at papasok sa mga trabaho kung saan maaari silang maabuso o di kayo mag-asawa ng Amerikano kahit nananakit o nang-aabuso. Mas mainam na anyang voluntaryong lumisan muna at dumaan sa legal na proseso ng pag-a-apply imbes na maipa-deport at permanenteng maban sa Amerika. Para sa GMA Integrated News. Okay, so ano po ang inyong opinion, mga sangkay, tungkol po sa ating napag-usapan ngayon? Ano sa tingin nyo? Ano ba ang inyong basa sa, ano na to, mga sangkay? Bakit nga ba hindi kasama? Hindi lang po si PBBM, kundi iba pang mga leader ng iba pang mga bansa na kakampi naman po ng bansang Amerika. I-comment po sa baba ang inyong mga opinion. Mayroon po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.